Ngunit yamang banalang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 15 hanggang 16. Ang Diyos lamang ang banal. Siya ay iba sa mga tinatawag ng ibang mga paniniwala na kanilang mga Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay nakaalam ng lahat, nasa lahat ng dako at makapangyarihan. Siya ay walang simula at walang katapusan. Nakita ni Isaias ng lumang tipan ang Diyos sa isang panaginip sa kanyang kakilakilabot na karilagan kung saan ang mga anghel ay sumigaw ng papuri. Banal, banal, banal. Nakita ni Isaias ang kanyang sarili bilang makasalanan kumpara sa Diyos na banal. Ang parehong tagpo ay nakita ni Apostol Juan ng bagong tipan kung saan ipinahayag ng mga anghel ang Diyos bilang banal, banal, banal. Pinatutunayan ng mga ito na ang kataas-taasang Diyos ay siya ring kahapon, ngayon at bukas. Ang kabanalan ay nangangahulugang pagkakabukod mula sa iba, kaya ang Diyos ay napakabanal. Walang maaaring ihambing sa Kanya. Ang kabanalan ay ang Kanyang likas na katangian na walang sino mang makababahagi dito bilang Kanyang likas na katangian, katulad na Siya ay nasa lahat ng dako, nakaalam ng lahat, makapangyarihan at iba pa. Dapat tayong maging banal kung ang Diyos ay banal. Nangangahulugan ito na tayo ay nahiwalay mula sa iba, mula sa mundo. Ang lahat ng mga bagay na dapat gamitin ng Diyos ay banal, itinalaga para sa Diyos. Nahugasan na tayo mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay napatawad na. Sa mga mata ng Diyos, tayo ay banal sapagkat ginawa niya tayo na banal. Kailangan nating lubusang isuko ang ating sarili sa Diyos. Dapat na magkasama ang kabanalan at pagiging makadiyos. Ang kabanalan ay pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Ito ay isang tapat na buhay na naglilingkod sa Diyos. Ito ang dapat nating ipagpatuloy, ang mabuhay na banal at makadiyos.